Shoutout kay Santino Guzman, 100 likes ang goal natin sa video na ito guys. Like na agad para sa next video. Nagsimula ang video kung saan malapit nang magsimula ang preliminary competition ng track and field kaya tinawag na ang lahat ng mga athletes na pumunta sa linya. Ipinakita ang isang babae na may athleticism na pangangatawan na nasa line number 4 dilaw ang buhok at may suot na kulay orange na uniform. Ito si Tiahain sa pagputok ng starting shot. Nangunguna kaagad si Tiahain na ikinabahala ng number 3 at number 5. Subalit ang mabilis na pagtakbo ay panandalian lamang dahil hindi nagpatalo ang katabi nito at nag-uunahan si number 3 at number 4 nang papalapit na ang finish line. Hindi nagpatalo si Tiahain, nakadikit siya sa dalawa at ibinuhos niya ang kanyang lakas upang manalo sa kompetisyon kaya hindi siya makapaniwala na siya ang nanalo sa first round ng preliminary competition. Pagkatapos ng first round lumabas muna si Tiahain, tinanggal niya ang kanyang medyas at mayroon pala siyang injury na iniinda habang tumatakbo kanina. Naiinis si Tiahain dahil kahit pumasa siya sa first round, alam niyang hindi ito kaya ng kanyang paa upang makasurvive sa natitira pang round. May isang lalaking lumapit kay Tia at sinabing bakit kailangan pa nitong tumakbo kung mayroon namang injury sa paglingon ni Tiahain. Nakita niya si Jinwoo at napagtanto niyang isa itong high schooler track and field participant. Sinabi ni Jinwoo kung ipipilit nito na tumakbo kahit mayroong injury, magsusunog lang daw ito ng pera for rehabilitation. Pagkatapos magiging isa itong mahinang runner. At kapag mangyayari yan, pagsisisihan ito ni Tia sa buong buhay. Nagulat si Tiahain dahil naramdaman niyang parang matagal na niyang kilala ang taong ito pagkatapos na amoy niya ang isang napakabangong amoy. Nagpasalamat si Tia sa concern ng lalaki, ngunit biglang sumakit ang kanyang paa, kaya kaagad inilagay ni Jinwoo ang kanyang palad sa injury. Tia and upang pagalingin ito, sinabi ni Jinwoo na tapusin nito ang remaining rounds ng preliminary competition na walang pagsisisi, kaya natanong ni Tiahain kung nagkakilala na ba sila noon. Pangiting sinagot ni Jinwoo, sasagutin niya ang katanungan kung mananalo daw ito sa kanya sa running race. Sinabi ni Tiahain na nakita daw niya ito na tumakbo at nanalo ng first place sa high school team. Dahil dito, ang results ng preliminary competition ay lalabas na, kaya naisip niyang paano kung balang araw mananalo siya. Dapat sasagutin daw nito ang kanyang katanungan. Napangiti na lamang si Jinwoo at tinanggap ang challenge ni Tia. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan patuloy si Jinwoo sa buhay ng pagiging estudyante. Nag-aaral, nag-ensayo, naglalaro ng video games at dito'y nagulat siya sa pag-uwi niya galing sa school dahil nakita niya ang napakagandang binibini na bumisita sa kanya na si Tia. Nagkasundo ang dalawa na mag-date kaya pinilit ni Jinwoo na mag-aral ng maigi upang tapusin agad ang kanyang exam. Wika ni Jinwoo, alam niyang isa lang siyang simpleng estudyante, nakakatapos lang magsisi at exam, ngunit ang kanyang damit ay napakasimple para sa first date. Nakita ni Jinwoo ang isang suit na nakadisplay sa tindahan, kaya ginamit niya ang kanyang shadow magic upang magkaroon ng ganoong klaseng suits. Maayos na ang porma ni Jinwoo, isa na lamang ang kulang, si Tiahain. Nagbilang si Jinwoo unang 3, hindi pa nakapagsalita si Tia sa likod ni Jinwoo. Alam ng ating bida na dumating na ang babaeng hinihintay niya habang naglalakad ang dalawa. Narinig daw ni Tiahain na palaging mataas ang grade ni Jinwoo kaya tinanong niya kung bakit hindi ito mag-proceed sa university na napili ni Jinwoo. Wika ng ating bida, mahal daw ang expenses. Idagdag mo pa ang pag-aaral sa abroad at saka mayroon siyang taong gustong makilala. Sumimangot ang mukha ni Tia. Dahil baka babae ang gustong makilala ni Jinwoo kaya napangiti na lamang ang ating bida. Wika ni Tia, kung naalala pa ba ni Jinwoo ang mga ipinangako nila sa isa't isa. Ang pangako nilang kapag matatalo niya si Jinwoo sa running race ay sasagutin nito ang kanyang katanungan. Sagot ng ating bida, syempre naaalala niya ang pangakong yun. Inimungkahi ni Tiahain na mag-running race silang dalawa, ang unang makapunta sa Christmas tree ang siyang panalo. Tinanong ni Jinwoo kung bakit curious si Tiahain patungkol dito. Wika ng babae. Gusto niyang malaman ang lahat-lahat, gusto niyang malaman na hindi lang sila sa kompetisyon nagkakilala kundi sa ibang panahon o di kaya sa nakaraan. Kaya nagulat na lamang ang ating bida at bigla itong napangiti. At sinabi ng ating bida na tatanggapin niya ang hamon. Kinuha ni Tia ng kanyang scarf pagkatapos inilagay niya ito sa liig ni Jinwoo at sinabing kung gusto mo ako dito ka lang, huwag kang gagalaw. Kaya biglang na-shock ang ating bida sa checkmate na plano ni Tiahain. Tatang nasabi lang niya ay ang salitang "what" habang tumatakbo na si Tia papuntang Christmas tree.
Hindi na nakagalaw pa si Jinwoo habang kinukutya ang ating bida sa kanyang mga major shadow soldier, dahil nahuli daw sa patibong si Jinwoo, hindi daw sila makapaniwala na first time natalo ang kanilang king habang tumatakbo si Chahain na alala niya. Nung una silang nagkakilala bilang mga hunters sa nakaraang mundo. At paano inamin ni Chahain na may gusto ito sa kanya at ang huli nilang date na napagpasyahan niyang ito ang taong paglalaanan niya ng oras bago mag-end of the world. Nakarating na si Cha sa Christmas tree at sinabi niyang siya daw ang nanalo sa kanilang pustahan habang si Jinwoo ay nilapitan si Chahain at sinabi niya sa mga shadow soldier na ipikit ang kanilang mga mata. Hinalikan ni Jinwoo si Chahain at dito nagsimula ang pagmamahalan ng dalawa. Pagkatapos lumipat ang eksena sa mundo ng mga shadows na tinatawag nilang World of Rest, ipinakita ang mga naglalakihang castle kung saan lahat ng mga shadow soldier ay dito nakatira. Nag-good morning ang isang dragon sa general na si Task. Wika ni Task, iba daw ang mundo sa loob ng Fado World. Mayroong pagkakaiba sa umaga at gabi kaya mas mabuting mag-hello na lamang sila sa isa't isa. Dumating si Vero at may dala-dala itong jacket kaya napangiti si Task dahil ang jacket na ito ay ginawa ni Vero para sa kanya. Hindi niya alam kung paano pasasalamatan si Vero. Ngunit wika ni Vero hindi daw siya makakatanggi kay Task dahil mayroon daw itong magandang puso, katulad ng kanilang king. Sobrang nagustuhan ni Task ang kanyang kasuotan at napansin ni Vero ang orb na hawak ni Task. Mas maganda daw kung ilalagay ito sa staff kaysa sa hahawakan lamang ito. Magandang ideya daw ang naisip ni Vero kaya tinawag niya ang balbasing dwarf upang gawan siya ng napakagandang staff. Since ang mga dwarf daw ay magaling sa pag-forge ng mga bagay, kaagad namang pumayag ang balbas saradong dwarf at gagamitin daw niya ang mga sagradong material na ibinigay sa kanya ng kanilang king. Ito daw ang World of Rust na ang ibig sabihin mundo ng mga patay. Sa mundong ito, mayroong nakatirang lampas 10 million shadow soldier. At ang lahat ng mga ito ay nagtutulungan sa lawak ng lugar. Mayroon itong training area, battlefield area, excavation site, magic training, at marami pang iba. Ang mga shadow soldier ay mayroong malakas na koneksyon sa kanilang king lalo na sa pag-isip. Habang mas lumalakas ang kanilang king, the more din nagbabago ang kanilang pag-isip. Unti-unting natuto kung paano mag-isip bilang isang tao. Ang iba't ibang emosyon na meron ng mga tao ay na-adopt ng mga soldier. Ang puso na dating walang laman ngayon ay napuno na ng pagbabago. Ang mga soldier nag-aaral sa ilalim ng kanilang commander na si Igris at makikitang natutulog pa ang kanyang mga estudyante. Na parang namumuhay talaga na parang tao ang mga ito. Ang mga soldier ay nagsimula ng nagsasanay nakikipagsismisan, at kahit ang casual na pag-aaway kung tumataas ang boses, lahat ng kanilang attitude personality ay kanilang nakuha habang namumuhay sa mundo ng World of Rest. Pagkatapos muling naging masaya si Task dahil tapos na ang kanyang staff. At bagay na bagay daw ito sa kanyang suot na hoodie. Napansin ni Task na mayroong bagong creature na dumating. Pinag-uutos daw ni Billion na pumunta sila kay Task and I guess ito ang mga titled creature na recently lang tinalo ni Jinwoo. Naisip nito na ikwento na lamang niya sa mga baguhan ang unang laban niya kasama ang kanilang king at paano sila nakipaglaban against Monarchs of Destruction. Biglang dumating si Igris at sinita si Task sa ginagawa daw nitong kalokohan. Wika ni Task, paano daw nasasabi ni Igris na gumagawa siya ng kalokohan, subalit pakumbabang tinanong nito kung ano daw ang kailangan ni Commander Igris sa kanya. Wika ni Igris, lahat ng general na nagsiserve sa tabi ng kanilang king ay dapat unang maging masaya gamit ang magic spell. Nakita nila na finally muli nang nagkita si Cha at ang kanilang king na si Jinwoo. Kaya dito'y nag-cheer ang lahat ng mga shadow soldier habang si Igris bigla niyang naalala kung paano sila nagkakilala ni Jimbo at narecap sa kanyang utak nung nasa loob siya sa imaginary space gamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch o ang tinatawag na Don Juan. Wika ni Igris, ang misyon niya lang ay susubukan si Jinwoo kung worthy ba ito na maging vessel ni Ashbourne. Alam niya ang lahat sa simula pa lang dahil mayroong huling utos na ibinigay sa kanya ng kanyang previous king na si Ashbourne sa panahong pinatawad ni Ashbourne ng mga ruler. Akala niya na magpapaalam na siya sa kanyang king dahil akala niya hindi na ito magkakaroon ng interest sa pakikipaglaban. Subalit nagkaroon ito ng interest sa mga tao. Kaya naisip niya na mayroong good reason si Ashbourne kung bakit niya ito ginagawa. Ang utos ng kanyang king ay napaka-absolute dahil kahit ibinalik sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan, sinunod pa rin niya ito at tumayo sa isang imaginary space upang subukan ang kahalagahan ni Jinwoo bilang vessel ng Shadow Monarch. Naisip ni Igris ng imaginary space na ito ay ang tinatawag nilang dungeon.
At napansin niya ang kanyang sarili na bumalik talaga ang kanyang tunay na anyo noong hindi pa niya nakilala ang kanyang king at ang authority ng pagiging Shadow Soldier sa kanya ay nawala. Umupo si Ygritte sa trono ni Ashburn na ginawa mismo ng architect gamit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch at napabilib siya sa design at ang detalyadong paggawa ng architect. Naramdaman ni Ygritte ang presence sa likod ng pintuan kaya't may astig siyang dapat sabihin. I'm waiting for you in this place, ngunit na-realize niya na masyado siyang arogante sa kanyang pananalita at porma at napaka-disrespectful daw ng kanyang action. Ang taong bibigyan pa naman niya ng test ay nagpo-possess ng consciousness katulad ng kanyang king. Kaya napaka-disrespectful daw niya. Binuksan ni Jinwoo ang pintuan at same sa nangyari sa Season 1 ang 80 throne lang ang nakita ni Jinwoo dahil nagtatago pala si Ygritte. Hindi makapaniwala si Ygritte na ang lalaking ito ay ang The Chosen One ng kanyang king kahit hindi ito ang huling misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Wala siyang intensyon na hindi niya ibibigay ang lahat sa laban. Na-realize ni Ygritte na hindi worthy si Jinwoo upang maging vessel ni Ashburn, kaya mamamatay daw ito sa kanyang mga kamay at dito'y nagpakita siya upang simulan ang test. Nung simulan ni Ygritte ang laban na disappoint siya sa magiging vessel ng kanyang king. Wala daw itong talent, walang kapangyarihan, o kahit overwhelming abilities man lang kagaya niya. Noong siya ay nabubuhay pa dahil palagi lang daw itong umiiwas sa kanyang mga atake nang nakaisip si Jinwoo na makipaglaban sa kanya ng suntukan na mangha siya sa taas ng confidence ni Jinwoo kahit isa lang itong tao na wala man lang unique na kakayahan. Ang dala lamang nito ay ang fighting spirit na disappoint pa rin si Ygritte sa naging laban nila dahil paano daw napili ang taong ito na maging vessel ng kanyang king kung napakahina naman pala nito. Kaya nung ginawa niya ang goodbye punch kay Jinwoo, ito daw ang paraan upang iparealize niya na hindi worthy si Jinwoo at dapat nang sumuko sa laban dahil hindi daw ito deserve sa trono ng pagiging king. Pupugutan daw niya ng ulo si Jinwoo upang bigyan ng honor ang pagkamatay nito. At sa moment daw na ito lumuwag ang kanyang pakiramdam dahil mawawala na ang una at huling failure ng kanyang king sa pagpili ng vessel. Ayaw din niyang mapalitan ng kanyang king. Gusto niyang mananatili sa tabi ni Ashburn habang buhay kaya pupugutan daw niya ito ng ulo upang hindi ito makaramdam ng sakit. Subalit na sorpresa daw siya dahil napigilan nito ang kanyang espada. Kung kaya't nagawa siyang masaksak ni Jinwoo sa ulo. Naramdaman ni Ygritte ang pagkatalo sa laban sa isang taong napakahina lamang kumpare sa kanya. Nakita niya ang matinding courage sa mata ni Jinwoo at na-realize niya na may pagkakahalintulad si Jinwoo kay Ashburn. Siya daw ay isang examiner na mayroong highest stats compare sa isang tao, ngunit natalo lamang siya. Hindi dahil sa nagpabaya siya kundi nakagawa ng himala ang isang tao dahil sa courage nitong hindi sumuko sa laban. Hindi niya alam kung magiging masaya ba siya sa naging desisyon ng kanyang king na si Ashburn since alam niyang mag-i-end up ito sa pagpapaalam mula noon sa tabi ni Jinwoo. Bilang isang king binigyan siya ng pagpapahalaga kahit isa lamang siyang Shadow Soldier. Kaya't dito yung nakita niya ang kahalagahan ng kanyang sarili kaya nagpapasalamat siya kay Jinwoo dahil naramdaman niya na hindi lang isang master si Jinwoo kundi kaibigan at kakampi sa laban na kasama niya si Jinwoo sa napakaraming laban habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang kanyang loyalty kay Jinwoo kaya tinanggap niya na ito na ang kanyang panibagong king. Pagkatapos ng mahabang laban, lumakas ang army ni Jinwoo at nag-join forces ito sa original Shadow Soldier at finally muli niyang nakasama ang kanyang long-time comrade na si Billion. Mas lalong lumakas ang kanilang king. Ang digmaan nila laban sa mga monarch ay nagpatuloy pa rin kahit ginamit na nito ang Cup of Reincarnation. Pagkatapos ng 27 years, ang lahat ng kanilang kalaban ay natalo na nila. Ang naiwan na lamang ay ang Army of Destruction. Ang oras na inilaan niya sa kanyang bagong king ay ipinagmamalaki niya na siyang dahilan kung bakit nakakalimutan niya si Ashburn, ngunit na-realize niya kung kailan niya huling nakalimutan ang kanyang previous king. Nung naghahanap si Jinwoo sa school ng kasagutan patungkol sa mga shadow monster, lumabas itong si Ygritte at inimungkahing sabihin na lamang ni Jinwoo ang totoo. Ngunit wika ni Jinwoo ang pagkalimot daw ay blessings galing sa Panginoon kahit nawala ang alaala nito. Kagagawa naman ito ng Cup of Reincarnation, ang tools ng God which is ang absolute being. Kaya na-realize ni Grace na isang blessings pala ang pagkalimot niya ng kanyang previous king na si Ashburn at dito lang nagtatapos ang ating kwento.